Good morning po sa ating lahat, sang mapagpalang umaga po. Ito po si Brother Roy, no? Mag-share lang po ako ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng Biblia. Na gusto ko pong ibahagi sa inyo na tinuro kasi po ni Jesus Christ kung paano tayo magbibigay. Patungkol sa pagbibigay, tinuruan niya tayo kung ano ba dapat tayo at sa paanong paraan ba tayo nagbibigay at ano ba dapat ang intention natin kapag nagbibigay tayo, no? So dito mga kapatid, sa umagang ito, share ko sa inyo ito para malaman natin yung kalooban ng Diyos, na kapag tayo nagbibigay, malaman natin na habang ginagawa natin ito ng buong puso, nabibigay natin yung lumalhati sa Diyos, nabibigay natin yung kapurihan sa Diyos, hindi sa atin. Kung makita man sa atin ang tunay na pagbibigay, ito'y nakikita na tunay sa atin na nabubuhay ang salita ng ating Panginoong Kristo. Ito po'y gawa na ng pananampalataya, hindi na po ito sa sariling effort natin. Kasi sa sariling effort natin, gusto natin parati napupuri. Pero ang gusto ng Diyos, ibigay natin yung kapurihan para sa Kanya, para makita tayo bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Ganun po, para malaman nila, maunawa nila, paano ba nabubuhay ang isang tunay at tapat na mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Ito'y nabubuhay na po sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Kristo. So kaya sabi po ni Jesus Christ doon sa Matthew 6 verses 1 to 4, sabi po rito, no, ginamit ko po rito na translation is ASND, ang salita ng Diyos, para po mas mababa, mas madaling intinding translation po. Sabi po ni Jesus Christ, no, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang, sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Ouch! Sipin mo yun, no? You are doing your best, you are doing all your effort, and yet, yung gusto pala ng puso mo is mapapurihan ka. Yung gusto pala ng puso mo, tumiwala sa iyo yung tao. Yung gusto ng puso mo, tumiwala sa iyo yung tao. Gusto pala ng puso mo, mapapurihan ka. At ikaw ang madakila, hindi ang Diyos. No? Kaya sinabi po dun sa verse 1, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Ang sakit mga kapatid, di ba? So dapat alam po natin kung paano tayo magbibigay. Kaya tinuro po ni Jesus Christ in verse 2. Sabi po, kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, sabi po ni Jesus Christ, huwag na ninyo itong ipamalita, gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daanan, upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo po, nakalagay po rito, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Nakita nyo po yun. Paano po yun? Wala na tayong gantimpala sa langit. Wala na ang gantimpalang ibibigay sa atin si Kristo. Paano po yun? Di yung ginagawa nating pagbibigay. Di effortless yung mga ginagawa natin. Di ba? Ginagawa natin na pagbibigay puro on our own doings. Pero wala naman talaga sa puso. Kaya nga po sinabi ni Apostle Paul, no, kung talagang yung ginagawa natin ng lahat ng effort natin, no, tapos wala naman itong pag-ibig, baliwala ito. Kahit sunugin mo pa nga yung sarili mo para sa iba, baliwala ito. Sinabi po yan sa 1 Corinthians 13, 1 to 3. Basahin nyo na lang po, no, patungkol yun sa pag-ibig. Kaya nga po mga kapatid, tayo pag nagbibigay tayo, dapat yung kalooban ng Diyos ay magawa natin, yung mapapurihan natin ng Diyos. Kaya sabi po sa verse 3, sa halip kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan. So make it silent. Huwag na natin sabihin pa, ako nagbigay nun dahil sa akin meron yun, ako yung mga pinagmulan ng mga yang kung ano yung meron sila. Wag na po, ayaw po ng Diyos yun. Kasi kung gagawin po natin ito ng lihim, sabi po sa verse 4, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginawa ninyo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Amen. Purihin po ang Panginoon. So ganun po pagbibigay, no? Make it silent.
Bahala po ang Panginoon Diyos paano tayo i-reward. At ang reward na ito nasa langit po. Bahala po ang Panginoong Diyos. So sana naunawa natin paano tayo magbigay, no? Sabi po ni Jesus Christ dun sa mga Pariseo at mga Saduseo, no? Kasi ang tinanong po siya, paano sa po ba nauwi ang kautusan? Nauwi ito, una, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. At yung ikalawa po, yung ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ganun po, tunay na iniibig natin yung kapwa natin, hindi dahil sa binibigyan natin sila dahil kinakailangan lang o kailangan magpakitang tao. So dapat gagawin natin ito yung nasa lihim na po, kasi ang gantimpala po nito, ang Ama nating nasa langit ang magbibigay nito. Nasa langit po ito. Purihin po ang Panginoon. Isang magpagpalang umaga po sa ating lahat. At naway po naunawa natin ito. Tulungan tayo ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang buhay at totoong mga salita upang tayong matransform into Christ likeness. So let's pray. Salamat po Lord sa iyong buhay at totoong salita. Naway loobin mo po ng mga salita mong ito ay tumagos sa aming mga puso upang malaman namin yung kalooban mo. At habang ginagawa namin yung kalooban mo, ginagawa po namin ito ayon sa aming pananampalataya sa aming Panginoong Kristo. With the help and the guidance of the Holy Spirit, in Jesus' mightiest name, Amen. Salamat po mga kapatid.